pribilehiyo na ako po yung makapag-share sa inyo ng mga karanasan at saka ano yung natutunan natin pagdating po sa pagsamba. Kasi po yung pagsamba, napaka-broad yan. At saka napaka-wide. Hindi natin maharok. Pero meron akong ilang mga notes na gusto ko i-share sa inyo. Ang topic natin, the true meaning of worship. Yan. So hindi ko alam kung anong mga meaning para sa inyo ng worship. Kung isa-isahin ko kayo, yung aking oras medyo limitado. So siguro, i-personalize ninyo, para sa inyo ba, ano bang ibig sabihin ng totoong pagsamba? Diba? Okay, meron pong isang writer na nagsabi, sabi po dito, worship in our time has been captured by the tourist mindset. Diba? Ano kaya sa tingin niyo yun? No? Kung atin daw pagsamba ngayon, parang ano na, parang masyado ng westernized something, di ba? Yung iba naman talagang radical, di ba? Yung iba naman talagang halos hindi makabasag pinggan. Ano kaya talaga tunay na pagsamba doon, no? So yung iba naman mind thinking, di ba? O kaya naman yung iba ay leading worship o leading song. Di ba? So masyado nang na-captured ng tinatawag na tourist minds. Kung ano yung mga napanood natin sa video, ay ganito yung ginagawa nila, dapat ganun din ang gawin natin. Di ba? So hindi natin alam kung ano ba talaga yung pinaka-define or yung pinaka-true meaning ng worship. Okay, what is worship all about? Yan ang gusto kong itanong po sa inyo. Okay, ang sabi po dito, what is worship? Ibig sabihin, to give reverence. Talagang mataas na paggalang. Paano kaya yun? Paano kaya natin i-demonstrate yung mataas na paggalang? Yung tatayo ka ba sa pinakamataas na tuktok o pinakamataas na building at masabi niyo, Lord, napakataas ko ngayon. Magbigay sa iyo ng pagsamba. Diba? Second, sabi po dito, to give adoration. Diba? Makapagbigay tayo ng adoration sa Panginoon. Ito yung makikita natin yung pinakamalapit na kahulugan ng pagsamba. Sa Bible, makikita natin ito 59 times. Sa New Testament, binanggit po ito. Yung give reverence, give adoration to God. Kaya dapat sa bawat pagtugtog natin, alam niyo po ba, hindi lang naman worship leader ang nag-worship . Buong team nag-worship. Dapat ikaw drummer, bahista, keyboardista, whatever. Hindi lang ito isang tao na porket nakatayo ka sa harapan, siya yung may hawak ng mic, siya na yung worship leader. Hindi, lahat kayo worship leader. Amen. Diba? Kahit na ikaw ay gitarista, ikaw ay tambourine dancer, kung ikaw ay ano man ang hinahawakan mo. Basta ikaw ay tumayo sa harapan ng Panginoon, hindi sa harapan ng tao. Diba? Kaya pag tayo ay haharap sa Diyos o haharap sa tao, halimbawa, tatayo ka sa pulpito, pag tayo mo dyan, hindi na ikaw yung tumatayo . Diba? In behalf of the Lord, dapat yun na yun. Kakalimutan mo yung sarili mo at sa pagtayo mong yan, ang napapapurihan walang iba, kundi ang Panginoon. Natanong nyo ba sa sarili nyo bakit yung kabayo mayroong tapalodo? Alam nyo kung bakit? Sige, Tapaoho. Anong tawag doon? Tapaoho. Okay. Di ba may ganon, di ba? Ano sa tingin nyo bakit? Bakit sa may ganon? Okay, para magkaroon ng focus, hindi sa titingin sa kanan, hindi sa titingin sa kaliwa. Di ba? Di ba? Kita ninyo? Kapag tayo po ay tatayo, lalo't, alam niyo po, ang worship team, kayo po ang kayo po ang apple of an eye ni Satanas . Maraming worshipers bumagsak. Why? Kasi tinanggap nila yung glory. Di ba? Yung iba nahulog sa babae. Di ba? Yung iba kaya nagpe-perform, kaya nag-worship sa Panginoon kasi crush pala yung isang gitarista. Diba? May mga ganun . Di ba? Alam niyo po, napakarami ko ng church na clinic worship, hindi naman po sa pagmamalaki sa Diyos sa kapurihan. Ang dami ko na experience. Iba-iba ang kaso, iba-iba sitwasyon. Di ba? May mga malalaki ulo. Di ba? Hindi sila makakatugtog pag wala ako. Di ba? Mapipilay sila pagka hindi ako kasama nila. May mga ganun . Di ba? Parang nagmamalaki pa sa Panginoon. Pero kung tutuusin, wala naman talaga tayo pagmamalaki. Lahat ng meron tayo. Ano man ang meron ka, meron tayo. Galing sa Diyos lahat yan. Alam niyo ba, hindi ka ba nagpapasalamat sa Diyos? Sa dami ng tao sa mundo, isa ka sa napili ng Diyos para papurihan at parangalan ng ating Panginoon. Amen to that. Amen. Okay, sabi rito, worship literally means to ascribe worth to something. Diba? Magbibigay talaga ng something worth. Kaya sabi ni David, I will not offer unto anything that cost me nothing. Kaya sa pagtayo ninyo, yung pag-prepare ninyo, alam nyo po, dito hindi tayo nag-worship kung tutuusin . Dapat doon pa lang sa bahay nag-worship ka na.
Diba? Doon pa lang, babad ka na sa presensya ng doon pa lang, puspos ka na ng Espiritu Santo. Kasi pag tayo mo, alam niyo kung bakit umiiyak ang mga tao? Hindi dahil sa nagagandahang lalaki sa iyo eh. Diba? Kundi umiiyak sila dahil puspos na sila ng presensya ng Diyos. Alam niyo po, kahit isang awit lang ay prepare natin, pag bumaba ang presensya ng Diyos, that is enough. That's right. No, hindi ko sinasabing wag tayo mag-line up ng marami. Hindi ko sinasabi. Alam niyo mo, one song, bumaba lang ang presensya ng Diyos, that is enough. Tapos na. Kaya dapat ang worship leader maging sensitive. Maging sensitibo kayo. Minsan, nag-line up tayo. Okay, that is program, in order. Pero alam niyo po ba, ibang order ng Diyos sa order natin. Di ba? Kapag ang order ng Diyos, naging sensitibo tayo, alam niyo po, open worship pa lang eh. Pag bumaba na presensya ng Diyos, that is enough. So, hindi na natin kailangan pang halukayan ng halukayan yung maramdaman ng mga tao na yung presensya ng Diyos nasa kanila na, that is enough. Makita mo yung isang tao may problema, umiyak, na pinagaling ng Panginoon sa problema, may karamdaman, nag-rejoice sa Lord, may nararamdamang sitwasyon. Diba? Bagabagandang namin pagpasok sa church. Kaya ang church talaga, ito ang pinaka-healing place, ang church. Ang worship, pagpasok natin, alam niyo ba, ang worship team, katumbas ng pastor yun eh. Diba? Kung ang pastor ay nangangaral about preaching the Word of God, tayo naman, singing the Word of God. Diba? Tignan niyo yung buong programa. Okay, analyze natin. Dito sa BKK, Pastor, anong unang program? Yung pinaka-program muna. Opening prayer. Okay, part na rin ng worship yan. Pangalawa? Welcome. Okay, nagwe-welcome. Okay, sunod? Announcement. Okay, may mga announcement. Okay. Tapos, Kailan papasok ang praise and worship? praise and worship pagkatapos po ng Opening prayer. Opening prayer, praise and worship na. Diba? Pagtapos welcome. Diba? Tapos testimony. O kaya may special number. Bilangin ninyo kung anong part ng worship team. Bilangin ninyo. Sa amin, ganito ang program. Parang welcome. Okay, tapos opening song. Part na ng worship team. Bilangin ninyo yung program namin. Opening prayer, praise and worship. Pagkatapos, welcome. Kung may testimony, kung may special number, worship team na naman. Kasi usually, ang nag-special number, part din ng worship team. Pagkatapos ng special number, message na. Before yung pastor, minsan bago mag-preach, kumakanta pa. O di part na naman ng worship team. May mga ganyan po eh. Di ba? May mga ganyan. Pagkatapos ng preaching, may altar call. Di worship na naman. Tignan niyo, bilangin niyo ha. Pagkatapos ng message, altar call, offering time, worship na naman. Di ba? Part na naman ng worship team eh. Pagkatapos ng announcement, benediction, victory song, worship na naman. Bilangin ninyo, ilan ang papel ng worship team sa papel ng pastor? Mas marami, di ba? Kaya mas marami kayong papel pagdating po sa kingdom ng Panginoon. Hindi ko sinasabi ang pastor walang papel. I mean, ang laki ng inyong ginagawa sa buong programa. Subukan ninyo tanggalin yung worship. Ano mangyayari? Wala, it's a ordinary, parang fellowship lang. It's a ordinary kung ano man ang ginagawa nila. Kaya kahit sa personal yung devotion, talaga nag-ascribe tayo ng word to something. Kahit ikaw lang, di ba, kulang pagka nagbabasa ka lang ng Bible. Minsan, di ba, makakanta ka pa sa Panginoon. Nagpe-pray ka pa, talagang sinisik mo yung presensya ng Diyos. Alam niyo kung bakit tayo lumalapit sa Diyos? Just to feel and to experience the presence of God. Yun lang. Wala nang iba. Di ba? Kaya nga sabi ni David, di ba, mas gusto ko pang mamalagi sa templo mo. Anong dahilan ni David? Why? Kasi gusto niyang maramdaman yung presensya ng Diyos. Yun lang yun. Makapagbigay siya ng reverence and adoration sa Panginoon. Okay, dito po sa atin po pinag-aaral, the Bible talks about several kinds of worship na gusto ko mong emphasize yun. Number one, meron po tinatawag na ignorant worship. Sabihin natin, ignorant worship. Ignorant worship. Okay, Acts 17:23. Sabi niya rito, for us, I was passing through the considering the objects of your worship. I even found an altar with these inscriptions, to the unknown God. So dito, si Paul, meron siya nakita doon po sa kanyang pinuntahang lugar na meron mga sumasamba sa Diyos na hindi nila kilala kung sino yung Diyos. Di ba? Kaya nga nakalagay doon sa altar, para sa hindi kilalang Diyos. Di ba? Nag-worship sila sa hindi nila kilalang Diyos. Tanungin ko kayo, kilala niyo ba talaga Diyos na pinaglilingkuran niyo? Kilala niyo ba talaga? Alam niyo po, hindi po masama mag-aral, pero alam niyo po, dapat the more na lumalalim tayo sa Diyos, the more dapat nakikilala natin kung sino yung Diyos na sinasamba natin. Baka mamaya pupunta ka lang dito for fun, pupunta ka lang dito for passion, pupunta ka lang dito kasi na-cancel yung meeting namin, na-cancel yung date namin mag-boyfriend, kaya pupunta sa church. Di ba? Minsan, kapag hindi song leader, hindi atin ang practice. Di ba? Ganyan ba yung pagkakilala natin sa Diyos? Di ba? Pagka hindi part ng program, kung mag-prepare ng sarili, parang less
lesser than kapag meron siyang gagawing part doon po sa program. Ganun po yung pagkakakilala sa Diyos natin. Minsan pag nagpa-practice tayo, iba yung way of practice, iba yung way of Sunday worship. Hello? Nakuha niyo ba yun? Di ba? Pagka nagpa-practice lang, kung ano-ano lang ginagawa. Minsan nga, nagse-cellphone pa, kinakanta, Lord, I give you my heart. Pero parang nonsense lang yung kanyang ginagawa. Pero pagdating naman ng praise and worship, Sunday worship, wow, talaga nga naman alive! Di ba? Pero kapag during devotion niya, during kung ano man yung mga parang normal, parang hindi gano'n. Tanungin ko kayo mga kapatid, mula Lunes hanggang Linggo, ano pinagkaiba ng Diyos natin? Wala. Siya pareho. Di ba? Kaya kung nagbibihis ka ng maayos, kung ano man ang suot mo ngayon, siya pa rin yung Diyos nakaharap mo. Walang pinagbago. Ang point ko dito, sana mas lalo nating makilala kung sino si Lord talaga. Kasi bibigyan nga natin ng reverence. Di ba? Kapag ang presidente ng Pilipinas, pag dumaan o kaya nagsalita, ano gagawin ng mga tao? Tatayo, papalakpakan. Presidente ng Pilipinas. Hindi naman para sa kanyang reverence at saka adoration, pero sa Diyos, para sa kanya yun. He deserved. Diba? Para sa kanya yung reverence, para sa kanya yung adoration. So anong ginagawa natin? So, sana wag tayo maging ignorant pagdating po doon sa tinatawag na reverence and adoration. Okay, sabi po rito, ignorant worship is like throwing darts at a bullseye while blindfolded. Diba? Yung mga ignorante raw po sa pagdating po sa pagsamba, katulad po na nagda-dart, di ba? Na nakapiring yung kanyang mata. Hindi niya alam kung tatama ba o bullseye ba. Di ba? So, napakahalaga, minsan din, dadalo tayo ng mga seminars, manonood tayo ng mga video na nakakatulong, nakaka-contribute sa ating pagsamba. O kaya naman, pupunta tayo sa isang church, katulad nito, di ba? Meron tayong mga corporate worshipers, di ba? Nakakakuha tayo sa kanila ng mga ideas, hindi masama yun. Pero wag mo naman din kopyahin lahat. Baka mamaya mula ulo hanggang pa, kinopya na natin. Di ba? Kaya tawag sa atin, copyist na eh. Hindi na worshiper, copyist na. Di ba? Hindi masama kopyahin, pero kung meron ka naman, di ba? Kasi ako naniniwala, every churches, every worshiper has a unique. Naniniwala ka ba doon? Hindi ka naman pwede maging Darlene Shek kasi hindi ka naman si Darlene Shek. Di ba? Hindi ka naman pwede maging Pastor Nixon kasi hindi ka naman talaga si Pastor Nixon. Di ba? But the point is, kung sino ka, motivate yourself. No? Magkaroon ka ng awareness. Lord, ito binigay mo sa akin. Di ba? Kahit naman kopya ko sila, hindi talaga ako magiging. Pero gusto ko, mamold ako kung ano man yung unique person na meron. Di ba? Someday, mali mo, makilala ka na. Di ba? Loloobin naman ng Diyos yun eh. Di ba? Pero ikaw, hindi yung, pinapakilala ko po sa inyo, ang copycat ni Ron Quinoli. Hindi naman po pwede, di ba? Ikaw lang, ikaw. Kung song leader ikaw makikilala. Pero tandaan mo, kaya ka nakilala kasi tinataas mo ang pangalan ng Panginoon. Glory to God. David, palakpakan natin sa Diyos. Okay. Pangalawa, meron palang tinatawag na vain worship. Pag sinabing vain worship, ano ibig sabihin nun? Diba? Ano ibig sabihin ng vain worship? Diba sabi doon, your labor in the Lord is not in vain. Ano ibig sabihin doon? Hindi mawawala ng kabuluhan. Ano nyo po ba, meron palang pagsamba na wala rin kabuluhan? Diba? Paano kaya yun? Okay, tingnan natin. Matthew 15, 7-9. Hypocrite, sabi rito. Well, did Isaiah prophesy about you saying, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Wow. Yung pala yung vain worship. Hindi pala garantiya na kapag tumungtong ka sa pulpit ng Panginoon o sa altar ng Diyos, your worship is not vain. Hindi pala. Ang sukatan pala para ang pagsamba mo katanggap-tanggap sa Diyos o makabuluhan sa harap ng Diyos, dapat ang puso maayos. Hello. Amen. Hello. Tanungin mo nga yung sarili mo, maayos ba ang puso ko ngayon? Diba? Meron palang umaawit sa Diyos, meron palang tumutugtog sa Panginoon, pero pagka hindi tama ang puso sa Diyos, walang kabuluhan. Amen. Sayang lang pagpunta mo dito, pagplansya ng damit, pagsakay ng taxi, pagsakay ng bus, train, etc. Sayang kapag ang puso pala hindi maayos. Alam niyo po, sa tagal ng ministry natin, 10 taon, at yung 10 taon na yon ay, kasi 11 years old pa lang ako, talagang nasa worship na tayo worship team na. Nakita ko rin, alam niyo po ako, na-DA din po ako. Kaya I respect the leadership ng worship team. Kaya ako, I suggest and I honor kung sino man ang ilalagay o nilagay ng Panginoon sa worship team leader, I honor. Di ba? Minsan nga, kahit na masama na ugali, I honor pa rin. Bakit? Leader natin yan .
Yun nga lang, malungkot ang worship team. Even ang bayan, sabi po ng Bible, malungkot ang bayan kapag ka ang leader ay hindi maganda mamuno. Di ba? Pero kapag maganda ang pamumuno, nagdidiwa. Di ba? May mga ganong encounter eh. Minsan hindi maayos magpatakbo, minsan ang supla-suplado, minsan hindi siya, imbis na siya ang aabot sa atin, tayo pa umaabot sa kanya. May mga ganong factor eh. Di ba? So, sa dami po ng ministry na nakikita ko at naranasan ko, alam niyo po, ang dami na tayong nakita and we discern. So, no? In fact, hinihingi natin sa Panginoon, Lord, give me a discerning spirit. Makikita ko lang minsan kapag isang tao tinitignan ko. Minsan merong merong something, di ba? Hindi maayos. Alam niyo po, ito I remember Bishop Boy Ramos. Hindi po ako nagbe-base Nandun ako sa baba, katabi nila, nag-worship ako sa Panginoon. Bago magsimula yung worship team, siyempre, magkakantahan. Alam niyo po, nakahawak na ng bass yung bahista nila. Kinausap ni Bishop Boy, si Pastor Metos, pababain mo nga ng bahista na. Sabi na, bakit pababain? Hindi ko gusto spirit. Nade-discern ng mga pastor. No? Nade-discern nila. One time, sabihin nung isang pastor, sabi na, huwag ka muna tumuto. Bakit po, pastor? Hindi ko gusto tabas ng pagmumukha mo. Bumaba ka. Ang point dito, hindi maayos eh. Di ba? Alam niyo mga kapatid, ito karanasan sa church. Lahat ng worship team namin binababa ko. Ako yung pastor. Binababa ko sila lahat. Baba mo na kayo lahat. Kasi meron kaming goal. Hindi nila na-meet. So, ibig sabihin, kailangan nilang bumaba. Di ba? Alam niyo kung sino tumugtog? Ako lang mag-isa. Pinakita ko sa kanila na meron tayong dapat na i-meet na requirement. Hindi masama ang requirements. Hindi masama ang law. Hindi masama. Yun nga ang magiging pamantayan natin kung sumusunod tayo o hindi. Di ba? Hindi masama yun. Kung susunod ka, di favor ng Panginoon. Kung hindi ka susunod, yun nga pamantayan ng Diyos. Di ba? Si Adan at saka si Eva, bakit sila nagkasala? Kasi may pamantayan si Lord eh. Kung hindi maglalagay si Lord ng boundaries, walang kasalanan. Pero dahil may boundaries, dahil may pamantayan, kailangan mo sundin ito ito requirements, kasi pag ginawa mo yan, mapapanuto. Kapag hindi mo ito ginawa, hindi ka mapapanuto. Di ba? Kaya dapat sa worship team, merong requirements. Di ba? Sa aming church, bago ka tumugtog, 6 months. Kailangan undergo ka muna ng cell group. Wow. 6 months po. That's very good. Kailangan lahat dadaan sa cell group. Pag hindi ka dumaan, may favoritism si pastor. Amen. Kaya si pastor, mababagahan siya ng mga member. Pastor, pinaakyat mo yan. Hindi naman dumaan sa cell group yan. Bakit kami? Undergo kami. Kawawa si pastor. Diba? Kaya lahat, sige, daan. Kahit na magaling ka pa, mahusay ka pa, talentado ka pa, daan ka sa cell group, 6 months. Pwede ka mag-practice, pero nood ka lang muna. Diba? Tapos, under proby pa yon. Titignan natin, baka mamaya, nagpapakita lang. Diba? Okay, ang point ko dito mga kapatid, lahat naman tayo nagbo-volunteer sa Diyos. Amen? Amen. Diba? Naglilingkod tayo sa Panginoon voluntarily. Diba? Kaya kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos voluntarily, make it serious. Diba? Minsan kasi may mga nagbo-volunteer, hindi muna ako ngayon. Susunod, okay naman ako. Wag muna ako ngayon. Hindi ganun ang voluntary. Ibig sabihin, voluntarily, no matter what happened, no, you are part of worship. Diba? Kahit ano pa mangyari, maliban na lang, may mga excuses. 3 lang yung excuses na pwede namin. Una, pag-aaral, kasi mostly youth. Pagka may assignment, pastor, pasensya na, hindi ako makakadula assignment. Okay, valid yan. Okay, pangalawa, kapag hindi talaga maiwasan na, halimbawa, galing ng trabaho, nagkaroon ng traffic, di ba? Nagkaroon ng dilubyo, nag-earthquake, kaya hindi nakapunta ng church. Okay yun po, valid po yun. Di ba? Talagang yung dadaanan niya, talagang inangat na yung daanan, hindi na siya makapasok. So, valid po yun. Yung pangatlo, yung karamdaman na hindi na siya makabangon. Pero yung mga ubo-ubo lang, hindi naman nakakahawa, pwede pa yan. So, kailangan ng ihigapan samantalaan. O kaya naman, pansamantagal, pwede rin. Diba? Pero ulitin ko po alam nyo po, kahit anong husay natin, kapag hindi maayos ang puso natin, wala rin size. Gusto nyo ba maging vain ang inyong worship sa Lord? Sabi mo nga sa katabi mo, attitude check. Attitude check. Alam nyo po, marami akong nakikita mga worshiper. Kung sino pa worshiper, siya pa matampuhin. Diba? Siya pa suplado, suplada. Diba? Hindi lang maganda yung nahawakan niyang mic, nagtatampo na. O kaya naman, bakit ang hina-hina ng mic? Diba? Medyo may topak na. Excuse me po sa word. Ano po? Medyo sumesemplang na pagdating po sa holiness at righteousness.
Alam niyo po, kahit wala kang mic, basta nag-worship ka kay Lord, lalakas ang boses na yan. Diba? Kumbaga, yung mga instrumento, part lang yan ng pagsamba. Pero hindi yan ang primary ng yung pagsamba sa Diyos. Diba? Ako po, bago kami nakakuha ng magagandang gamit, ang tagal. Oh, isang gadget ko, 10 taon na, hindi pa rin napapalitan. Pero okay lang. Yung gitara kong gamit, wala nang ulo. No? Pero tuloy pa rin. Nag-worship kay Lord. Bakit? Kung anong meron ka, ang hirap hanapin ng wala eh. Hanapin mo yung meron. Kung ano yung meron ka ngayon, pero niyo po yung drum namin, yung as in drum, instrument. No, palibasa kasi, evangelist yung father ko, nagkukursada kung saan-saan. Ako yung kanyang assistant, ako yung pinaka parang advance party. Napunta kami ng Batangas, dala-dala namin yung mga instrumento. Nung tumutuloy kami doon sa bangkang malaki, nalaglag po yung instrumento. Yung drums. Di kinuha namin. Yun pa rin ang ginamit namin. Kinalawang na't lahat. Pag uupo ka mag-alcohol ka muna eh. Baka mamaya matetan ka eh. Pero wala kang choice. Diba? Tuloy pa rin ang pagsamba sa Diyos. No matter what. Kahit nakakapela lang eh. Diba? Nung araw naman, wala namang tama. Wala namang ipender nung araw eh. Diba? Lahat sila nagpupuri sa Diyos. Si Jesus, wala namang mic nung araw. Diba? Ang point ko rito pastor, nung unang panahon pa yan, iba na tayo. Ang point ko rito, hindi makakahadlang ang anumang bagay sa pagsamba natin. Amen. Hindi makakakahalang. Ang mahalaga yung puso. Kumpleto ka nga ng instrumento, kumpleto ka nga ng magagaling na musician. Pero ang spirito naman, sempla. Ang hirap din po. Amen. Lahat nga ng nakikinig, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Pangatlo, will worship. May oras pa ba ako? Okay. Will worship, ang sabi po dito. Sabi dito sa Colossians 2:23, which things have indeed a show of wisdom and will worship and humility and neglecting of the body, not any honor to the satisfying of flesh. Sabi niya rito, this is worship that centers in satisfying self. Diba? Ito pala yung tawag sa mga will worship. Diba? Hindi mo sinasabi na mahusay ka, magaling ka, pero feeling. Diba? Eto ako. Diba? Yung mga nagagaling-galing, yung mga nagdudulo, eto ako. Diba? Hindi ka nga nagsasabi in words, pero deep inside. Okay. Bigyan ko kayo ng example. Bakit si Abel tinanggap yung kanyang hain, pero si Cain hindi? Ano sa tingin niyo? Bakit? Pareho naman sumamba sa Diyos. Sige nga. Bakit? Ano sa tingin niyo? Assignment na lang yung pastor. Okay, pag-isipin rin yan ha. Bakit si Abel tinanggap yung kanyang pagsamba, pero si Cain hindi? Sa tingin nyo ka, nasa will worship siya, si Cain. Pag-isipan ninyo yan. Sagutin nyo kay Pastor Jay. Okay. Sabi dito, this is the same type of worship that we often have today, that which calls for audience-centered worship. Hindi ko naman po sa nila lahat, pero sana hindi tayo kasama doon. Marami po ngayong worship team, marami po ngayong worshipers, audience-centered. Diba? Hindi po Christ-centered. Diba? Minsan, titignan mo yung congregation ko, konti pa lang, mamaya tayong magsimula, wala pa eh. Di ba sila marami? Alam nyo po, sa church po namin, pag sinabi, 2:30, kahit isa lang nandun, worship na kami lang. Bakit? Hindi naman sila hinihintay natin, si Lord ang naghihintay sa atin. Di ba? In fact, kahit naman dumating ka ng maaga, kahit naman ano man ang preparation mo, in fact, invisibly, nandun na si Lord. Kasi presensya ng Diyos. Di ba? Kahit isa lang, minsan nga, nagugulat ako, nagpe-pray kami, Lord, purihin ka pa, opening prayer, pastor. Late yung ibang mga worship team. Diba? Wala yung drummer, wala yung iba. Pagkatapos ko, in Jesus' name, amen, kumpleto na lahat. Diba? It's invisible. Diba? Ano doon na kagad sila? Alam niyo po, yung minsan, yung late lang, it's not a good attitude. Pagdating po sa pagsamba. Tutusin, kung talagang pag-aaralan natin ang pagsamba, kulang ang isang araw, kulang ang oras para ma-determine natin kung ano ba talaga. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, it reflects kung anong meron ka inside, it will result out. Kung ano man yung outside. Kapag hindi tama ang nasa loob, hindi rin tama ang nasa loob. Hindi. Pag mayabang ka sa loob, mayabang ka sa labas. Yan ang katotohanan. Sabi mo sa katabi mo, yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Hindi mo pwede itago yun eh. Hindi mo pwede. Di ba kapag malungkot ang puso mo, nagre-reflect sa mukha, di ba malungkot ka. Kapag nasaktan ang puso mo, nasasaktan ang mukha. Pag masaya ang puso mo, nagre-reflect sa mukha. Ganon din sa espiritu.
Diba? Kapag maayos ang espiritu mo, nako, sabi ko sa iyo, ma-determine mo kung sino yung ka-espiritu. Diba? Maayos. Bakit? Hindi po audience-centered kundi Christ-centered. Okay, pang-apat, panghuli, yung true worship. Diba? Ito po yung another kind of worship. John 4:23 to 24, familiar po kayo sa verse na ito. Diba? Sabi doon, the Father seeks true worshipers. Because God, sabi doon, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, at siya ay naghahanap ng mga mananamba sa Espiritu at katotohanan. Di ba? So we must worship God in spirit and in truth. Ang sabi po doon sa verse po na yun. Di ba? Ang sabi niya rito, God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Kaya ang pagsamba, hindi mo ito makikita eh. It is a lifestyle. No? Wala tayong images na pag umarap tayo sa sumasamba tayo. No. No? Kahit saan ka naroon, basta ikaw ay nag-lift ng pagsamba sa Diyos. That is spirit, worshiping the Lord. Kaya ano naman yung truth, di ba? Siyempre, ang Diyos ay totoo, so dapat magpakatotoo ka rin. Ang Diyos ay banal, so dapat magpakabanal din po tayo. Hindi ko sinasabing ikaw ay totally holy, no? Kasi hindi naman natin kaya maging holy. Pero alam niyo po ba, kapag si Lord ay nasa atin, we become the righteousness. Amen. No? Tayo po ay nasa katwiran ng Panginoon. Kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, we are inside the holiness of God. Kaya yung mga tinatawag ng Diyos doon sa matuwid, yung holy, sabi doon sa English, the holy people, the holy nation, natawag sa atin, holy, matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi po yung holy na hindi ka makabasag pinggan, na merong helo dito sa ulo, talagang pag naglakad naman, no? Hindi po ganun yung banal na sinasabi. No, hindi po. Ang kabanalan po ay makukuha lamang kapag ikaw ay totoong sumasamba sa ating pong Panginoon. No? And then, sabi po dito, the correct elements of worship. Ito po yung last, dito po ako magkukonclude. Sabi niya dito, the correct elements of worship. Worship is God-centered. Wala na pong iba. Sa Kanya lang po. Para sa Kanya lang. Alam niyo po ba, sa mundong ito, maraming mawawala pagdating natin sa langit. Mawawala ang preaching, mawawala ang evangelization, mawawala ang cell group, mawawala ang everything. Pagdating po sa langit, worship. Sabi po ng Panginoon, pagdating natin sa langit, sasambahin natin ang Diyos. Habang buhay. Iniisip ko, Pastor, kung sino yung pangganitong araw, sino worship team. Kasi araw-araw po, sorry. Di ba? Magpakailanman, sabi ng Bible eh, di ba? Tsaka ano yun, Pastor, 24 hours. Oo, 24 hours, di ba? Kaya iniisip ko, kung BKK, anong part? Di ba? Yun ang doon eh. No? Sabi mo sa katabi mo, sana kasama kita ron, ha? Sana kasama, sana ikaw pa rin yung bahista, ikaw pa rin yung gitarista, ikaw pa rin yung keyboard, ikaw pa rin yung drummer. Baka mamaya magulat kami, hindi na ikaw. Kumuha na si Lord ng import. Kaya nyo mga kapatid, tanggapin natin ang katotohanan o ayaw mo natin tanggapin ang katotohanan, we need to be cleansed every day. Kaya yung pagdidevotion ninyo, part siya ng cleansing ng ating buhay sa Diyos. Alam ko, nakikibaka tayo sa mundong ito. Alam ko, maraming failures, marami pong mga temptations. Pero alam niyo naman yun eh. Alam niyo yung mga Kristiyano, hindi na kailangan pinagsasabihan eh. Di ba? Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon at nagmamatured ka na, hindi na po pinagsasabihan yan. Alam mo na yan. Pagka para kay Lord, check. Pagka hindi para kay Lord, X. Ganun na kagad yun eh. Di ba? May nakakakita ba? Alam mo na yun. Di ba? Alam mo na yun, deep inside, alam mo na, kilala mo. Alam niyo po, sinasabi ko palagi, ini-encourage ko sa worship team. Kasi lagi ko silang minomotivate, mini-mentor ko sila. As much as possible, kapag nagpa-practice sila, nandoon ako. You know what? Lagi ko silang minomotivate. Alam niyo mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos, hindi basta-basta. Kung alam mo na meron kang kasalanan na hindi mo nahingi ng tawad sa Diyos, huwag kang tumugtog. Alam mo, may nakasamaan ka ng loob, hindi mo nabati pa, nanay mo, kapatid mo, kaibigan mo. Tapos naabutan ka ng worship time o kaya practice. Dito pa lang, magdesisyon ka na. Kasi ang hirap, kapag ka pumasok ka na into the Holy of Holies, o yung tinatawag na pagsambang kabuuan, baka ikaw pa maging dahilan. Imbis na maging fruitful ang pagsamba, ay maging dry. Amen. Diba? Ako naniniwala ako sa spirit of impartation. Naniniwala po ba kayo? Amen. Spirit of impartation. Kung ano meron ka, mai-impart mo. Yes. Kaya pag asong leader, immoral, tandaan mo, yung buong kongregasyon, meron dyan lalabas. Amen.
Amen. Meron dyan. Makikita at makikita. Kung ang spirito mo hindi maayos, ang spirito mo pasemplang-semplang, tandaan mo, makikita yan sa buong kongregasyon. Kaya dapat, I encourage the pastor, especially the pastor. Kasi siya yung ano natin eh. Siya yung signal natin. Okay, go, akyat. Di ba? Kaya dapat ang pastor talaga, very sensitibo. No? Kung nakikita mo na hindi maayos, baba ka muna. Kahit walang bahista. O sabi na kita, i-mentor kita, i-motivate kita. Kapatid, mukhang merong hindi maganda, ayos mo muna. Amen. Hindi dahil kaya ka dinidisiplina kasi mali ang ginawa mo. No? Kaya ka dinidisiplina kasi para maitama kung ano man ang pagkukulang. Di ba? Kaya ka diniDA, kaya ka medyo hindi mo na pinakyat kasi alam ko may inaayos ang Panginoon sa buhay natin. No? Kaya dapat talaga, pag-akit natin, kalimutan natin kung sino man tayo. Marunong ka man o hindi, pag tungtong natin sa pulpito. Alam niyo po, ang prayer ko palagi ganito. Sabi ko, Lord, pagtungtong ko sa pulpito at pagbaba ko, walang credit akong tatanggapin maliban sa iyo. Amen. Diba? Kaya prepared na ako. Pag may bumati, pastor, ito na. Glory to God. Alam na ni Lord yung kaagad. Diba? Kasi ikaw naman makakaalam eh. Ikaw, pwede kang mag-pretend na maayos ka, pero hindi. Yes. Pwede kang mag-pretend. Ikaw naman ang nakakaalam eh. Kaya ito, I encourage you, mga kapatid, maging totoo kayo sa Panginoon. Pwede mo sabihin kay Pastor, pasensya po kayo, medyo hindi ako maayos. Ha? Pero, kaya nyo po, aayusin ko yun. Mas okay pa yun, kesa yung, wala, kailangan natin tumayo. Eh wala, hindi ka makakatulong kay Pastor pag ganyan. Hindi ka makakatulong sa kabuuan ng pagsamba. Baka mamaya ikaw pa maging distraction. Di ba? Baka ikaw pa. So it's better, sabi ko nga eh, mas maganda na lang na walang tumugtog kaysa lahat eh hindi maayos. Okay, one example na lang po. Naalala niyo po yung nag-create ng Heart of Worship? Kilala niyo po kung sino ang creator ng Heart of Worship? Diba? So, ayon sa istorya, narinig ko din sa ibang mga pastor na kinukwento nila. Dumating na po sa time na sila Matt Redman at saka yung kanilang banda, eh halos performance na lang ang ginagawa. Hindi na po pagsamba. So one time, na-discern ng pastor. Alam niyo po, during service, pinapabase. Baba muna kayo. Kasi puro performer na lang kayo lahat. Wala na yun, hindi na nakita yung pagsamba sa buhay niyo. Alam niyo, pinababase na lang. At ang mabigat nito, hindi lang during service time. Hindi lang during. It is a big crowd, big gatherings. Oo, big gatherings. Binababase na. Ready na eh. Talagang rock na eh. Rock on. Ganun na eh. Pero alam niyo po, na-determine. Nakita sa kanila. Dumaan sila sa x-ray ng Lord. Na medyo may sapit. May butas yung puso mo. Baba ka muna. Ang mabigat nito, hindi lang isang tao, buong banda. Buong banda, walang tumugtog. Tapos in-encourage niya yung mga tao, yung pastor nagsalita doon sa congregation. Sabi niya, ang tunay na pagsamba, it's not about the music. It's not about kung ano man ang meron tayo. Tunay na pagsamba is from the heart. Kaya nung sabi na in-encourage ng pastor, mag-pray kayo. No, group by group, bahala kayo, 2, 3, pray kayo. No? Alam niyo po, nung bumaba sila Matt Redman, naano daw siya eh, napahiya, parang na-insulto. Ano naman to, di ba? Parang na-insulto. Pero alam niyo po, habang ganun ang kanyang pakiramdam, mayroong espiritu na hindi nila mamalaya na nagkaroon ng unity. No? Mayroong isang grupo na kumanta rito na isang awit. Pero mo, walang tugtog ha, umaawit na isa rito. Hanggang sa nagkaroon na ng corporate songs, worship, lahat talaga awitan. Di ba? Tapos ito si Matt Redman, in-encourage niya yung kanyang banda, sabi na, itong tunay, itong tama, hindi pa lang. Ano? Kaya pag uwi daw niya sa kanyang bahay, sa kwarto niya, umiiyak siya sa Panginoon. Kaya doon niya nayusulat yung Heart of Worship. Di ba? Kaya sabi doon, di ba? Ano yung umpisa nun? Sabi na? Di ba? When the music fades. Di ba? All strip away. When I simply come. Kaya sabi doon sa chorus, di ba? I'm coming back to the heart of worship. Ano ba talaga ang tunay na pagsamba? Di ba? Sabi doon, it's all about you. Amen. And then, nag-confess siya, I'm sorry Lord for the things I've done. Di ba? Kaya tingnan nyo naman itong kanta nito. Di ba? Umeko po sa buong Pilipinas. Umeko sa buong day. Why? Because it's all about Jesus. Amen. Kaya sabi doon sa pinaka-bridge, doon, ano sabi doon? You're looking into my heart. Into my heart. Sana po ngayon pong hapon, mga kapatid, sa pagtayo natin mga maraming iiyak. Tumatayo pala kayo umiiyak. Why? Kasi hindi dahil naawa sa inyo. No? hindi. Alam niyo kung bakit sila umiiyak? Kasi nafe-feel na nila.
umaakyat pa lang kayo. Pag hindi ka pa nga humahawak, nanginginig na yung ano. Bakit? Presensya na ng Diyos. Diba? Pag hawak mo pa lang ng keyboard, pag hawak pa lang ng instrumento, kahit ikaw napupuspos na. Bakit? Eh, maayos na. Yes. Diba? Amen. Maayos na. Totoo ka. No, hindi yun nagpa-plastic-plastikan. Kapag ka yung plastic na tao, hindi totoo yun, di ba? Hindi. Kaya pagka maramdaman niya, he can pretend, okay. Pero hindi niya mararanasan yung totoo pag. Amen. Sana po ngayong hapon nakapag-impart ako ng wisdom. Amen. Amen. Jesus, Jesus, you are worthy.